Hi guys! Welcome back to our shop, The Distornillador. In this video, ang gagawin natin, basic electronic repair. Meron tayo ditong sira na keyboard player. Ito ang bubuksan natin at titingnan natin sa loob kung ano nangyayari dito. Ang sabi ng may-ari guys, ang history ng keyboard na ito, nabasag ang kanyang adapter dahil nalaglag. At ngayon, hindi na gumagana. Kaya ang ginawa niya, nag-improvise siya ng ibang adapter, kinating niya yung wire, tapos ipinagdudugtong niya yung jack ng 12 volts adapter. Tapos ngayon, isinaksak niya dito. Okay guys, kung hindi natin alam ang history kung paano nasira ito, umpisahan natin sa pag-check sa kanyang power switch. At pagkatapos, isusunod natin ang adapter input jack. I-check natin ang kanyang terminal kung ito ay mayroon pang continuity, hindi siya nasira. At kung hindi pa rin natin matukoy kung ano yung sira, i-check na rin natin itong transistor na ito. Ito yung kanyang voltage regulator. May malaking posibilidad din ito na masisira. At ito naman wag nating pansinin, ito yung kanyang audio IC. Focus tayo dito sa power section. Hanggang dito lang tayo para hindi tayo makakadamage ng iba. Itong system and memory IC, wag itong lalahanin. Matibay ito, hindi ito nasisira. Hanggat hindi ito pinupokpok ng martilyo. Okay guys, start! Itong tester natin, isisit natin sa buzzer. Dahil mag-check tayo ng continuity. Okay, i-check natin itong adapter input jack. Kung hindi ito sira. Kung mayroon ba itong continuity. Pero pag nasisira ito, umuuga-uga lang. Ang next nating iti-test guys, itong diode dito sa gilid. Ito yung forward bias diode. Kung hindi niyo pa familiar ang pagtitest ng diode, pwede ninyong tanggalin ang kabilang paa mula sa board. Sa basic repair mga katornilyo, ang common defects ng diodes is open circuit. Kaya madali ninyo siyang ma-recognize kung sira o hindi kapag tinatanggal mula sa board. Okay guys, ang next nating iti-test, itong pinaka-center sa lahat, itong voltage regulator transistor. So alamin natin kung maayos ang condition nito. Ang common defects nitong voltage regulator transistor, nabibiyak dahil pumutok o kaya open circuit or short circuit. Okay, sige guys, i-check na natin. So dito tayo sa likod. Mas maganda dito, kita-kita yung kanyang tatlong terminal. Ito yun. So okay, tingnan natin kung anong nangyari, kung buo pa ito or wala na to. So check muna natin yung continuity ng ating tester. So okay, dito kahit saan tayo pwede. So nakikita nyo guys, hindi gumagalaw yung reading ng tester. Hindi gumagalaw yung monitoring ng tester, hindi tumatakbo. So ibig sabihin wala siyang connection. So open circuit siya, naputol siya sa ilalim. Kaya ang gagawin natin guys, kailangan na nating palitan ito ng bagong voltage regulator na kasing parihas lang ng value sa kanya. Marami namang mga voltage regulator na pangpalit na hindi magkapariho yung code, pero magkapariho yung function. Pero mas maigi na palitan sa kaparihong value talaga para sure na walang ibang magiging problema ang ating pagre-repair. Okay, so ngayon guys, hanggang dito na lang tayo sa ating basic repair and tutorial. Okay na to guys, testing natin. Ken, magti-testing ako Ken. Magti-testing na daw guys, panoorin natin kung gumagana nga talaga. Lalagay ito ng volume.
So okay na guys. Basta yun lang ang tatandaan. Yun lang ang pag-check ng mga electronics device. Pero basic na pag-check lang yun guys. At itong mga piano, madali lang gawin to. Kasi DC voltage lang to eh. Kapag nasira ito, hindi malala. Okay mga ka-distornilyo, hanggang dito na lang tayo sa ating basic repair and tutorial. At maraming salamat sa inyong panonood at sana panoorin nyo pa rin ang iba't iba ko pang mga upcoming videos. Maraming salamat, hanggang sa ulitin, bye bye! At pasensya na rin sa inyo guys, hindi pala ako marunong mag-keyboard. Akala ko alam ko yun.